Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal, mahabagin at mapagmahal na Diyos Ama, Ikaw ay nahabag sa amin at inibig mo kami habang kami ay malayo sa iyo at lumalakad sa kasalanan. Noong hindi pa namin kayo nakikilala, tinanggap ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulang nararapat naming tanggapin at sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak, iniligtas mo kami sa iyong biyaya at nilinis mo kami sa aming mga kasalanan magpakailanman nang wala kaming ginawang anuman. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya. Ngayon, kami mga tinubos mo sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitipon ng magkakasama sa harapan mo upang papurihan ng dakilang biyaya at pag-ibig mo, matuto sa iyong salita at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Panginoon. Nananampalataya kaming kasama ka namin ngayon. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo ang bawat isa sa amin ng iyong mahabaging kamay at sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, gawin mo kaming ganap at matatag upang makapamuhay kami na walang anumang kahihiyan bilang mga anak ng Diyos. Gayon din, tulungan mo kaming ipahayag ang buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na ibinigay mo sa amin sa mga kaawa-awang mga kaluluwa. Silang hindi pa nakakaalam nito upang maisakatuparan ang makapangyarihang gawa mo ng pagdadala ng maraming kaluluwa sa kaligtasan. Pakiusap, hawakan mo ang aming iglesia sa buong bansa at lahat ng mga kapatiran na nangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng maraming kahirapan at pagdurusa sa buong mundo. Palakasin mo sila sa iyong salita, karunungan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa huling mga araw ay maipahayag nila ng mahigit na katapangan ng ebanghelyo ng Panginoon at marami mga kaluluwa ang maligtas na magbibigay ng kagalakan at kalawalatian sa iyo. Panginoon, bigyan mo po kami ng salita na aming kinakailangan sa tamang panahon at ituro mo ang daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, sa oras ding ito, ituro mo sa amin ang banal na salita na nais mong ihayag sa amin, kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano kami dapat mamuhay at kumilos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan natin sa Biblia, Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Babasahin ko sa Mateo chapter 22, verse 1 hanggang 13. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Huli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, "Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan." Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili."
Ang mundong ito'y patuloy na nagiging maingay, komplikado, mapanganib at mga nakakatakot na bagay ang patuloy na nangyayari. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako, ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Sa Mateo 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. At gaya ng alam na ninyo, nagkaroon ng malakas na lindol sa Venezuela at sa Japan. Maraming tao ang namatay. Marami pa rin mga aftershocks at napakaraming tao rin ang namatay dahil sa mga sakunang dulot ng kalikasan sa buong mundo. Gaya ng nalalaman ninyo, patuloy na sumisiklab ang mga digmaan sa iba't ibang mga lugar. Kaya ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at mga paggamit din ng United States sa Israel upang makipaglaban sa mga Arab forces sa Middle East na nagdulot ng pagkamatay ng napakaraming tao. Hindi pa tapos ang digmaan. Meron pang malaking digmaan na paparating. Napag-isipan ko ito, isipin natin na mabuti pa. Mabuti para sa lahat kung mamuhay na lamang sila ng may kapayapaan, walang digmaan at nagtutulungan sa bawat isa. Ngunit sinusubukan ng mga malalaking bansa na alisin ang maliliit na mga bansa at kumikilos sila na para bang makatarungan ang walang awang pagwasak sa buhay ng napakaraming tao sa pamamagitan ng puwersang militar. Ang UN General Assembly na dapat pumipigil sa mga digmaan ay lubos na walang kapangyarihan. Tunay na kakaibang bagay ang mga nangyayari. Habang tahimik kong iniisip ito, ang mga bansang mahilig sa digmaan ay kalaunang mamamatay rin sa digmaan. Ito'y sinabi na sa Biblia. Sa Ezekiel chapter 38 at 39, sinabi rito na sa ilang sandali na lamang, atakihin rin ng Russia ang Israel at silang lahat ay babagsak at mamamatay sa mga kabundukan ng Israel. Sinabi ng Diyos, Ezekiel chapter 38 verse 4, kakawitan ko ng mga pamingwit ang iyong mga panga at dadali niya ang Rosh sa lupain ng Israel upang sila'y patayin. At hindi man lang nila ito nalalaman. Ang China rin ay may napakalaking hukbo at kung titingnan sa Apocalypse chapter 16, kapag mangyayari ang digmaan sa Armageddon, kanilang pakikilusin ang kanilang hukbo na may 200 milyon at sila'y tutungo sa gitnang silangan. Silang lahat ay papanaw, gaya ng mga taong hangal sa mundong ito na tumatakbong walang kamalay-malay na sila'y mamamatay. Napakahirap itong maintindihan. Sa mundong ito, malinaw na wala talagang tunay na kapayapaan o pag-asa. Kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na hanggang sa dulo ng daigdig, sapagkat sinabi, Mateo chapter 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang pangangaral ng ebanghelyo sa pinakadulo ang siyang binabantayan ng Diyos. Dahil sinabi niya na darating ang wakas kapag ang ebanghelyo ng Panginoon na nagsimula sa Jerusalem ay naipangaral hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Korea ay nasa dulong silangan at ang Japan ay nasa dulo bilang isang isla. Kung titingnan ang mga bagay na ito, hindi ko maipaliwanag kung gaano tayo dapat magpasalamat at kung gaano tayo kapalad nang nakatanggap tayo ng kaligtasan sa mga huling panahong ito. Pagmasdan ninyong maigi ang mundong ito. Walang tunay na kapayapaan dito. Wala nang ibang paraan kundi upang dalhin ng Diyos ang huling hatol sa mundong ito. Kaya naman, naisulat na ng maraming beses sa Biblia na ang mundong ito'y mawawasak sa pamamagitan ng huling digmaan. Ngayon, natanggap natin ang kaligtasan sa huling panahong ito. At bakit nananatili pa rin tayong mga ligtas sa mundo? May bagay pa tayong dapat gawin. Ano itong dapat nating gawin? Ito ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Napapakinggan natin hanggang sa sumikat na ang ating mga tainga. Napapakinggan natin hanggang sa sumakit na ang ating mga tainga.
na kailangan natin mag-evangelize at mangaral ng ebanghelyo sa mas maraming tao. Ngunit huwag natin itong mamaliitin. May mabigat na responsibilidad sila mga naligtas na ipangaral ang ebanghelyo doon sa mga hindi paligtas at akayin sila upang makatanggap ng kaligtasan. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao sa mundong ito na lumapit. Kung titignan sa awit 50 verse 1, sinabi po doon, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at lahat ng mga bagay at namamahala sa kasaysayan ay nagsalita at nagsabi, tinatawag niya ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Tinatawag niya silang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung titignan ninyo sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay pumarito, ang iyong mga kasalanan ay mapapatawad. Ito'y espesyal na paanyaya ng Diyos. Kaya ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang paanyaya ng Diyos sa handaan. Ang Diyos ay naghanda ng nakakamanghang handaan para sa lahat ng mga tao at kanyang inaanyayahan ang lahat na pumarito at makibahagi rito. Tingnan po natin, basahin natin sa Mateo chapter 22, verse 1 hanggang 3. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kahari ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ang isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Kapag si Jesus ay nagsasalita ng mahalagang katotohanan, madalas siyang gumagamit ng mga talinhagang madaling maiintindihan ng mga tao. Nagsalita si Jesus sa kanila ng talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng pagliligtas sa mga tao na dahil sa kasalanan ay nasa ilalim ng kahatulan at patungo sa impyerno. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa mundo. Siya ay naghahanda ng taong papasok sa kanyang makalangit na kaharian. Kaya naman, nang sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay tulad sa. Inilalarawan niya kung paano nililigtas ng Diyos silang mga patungo sa impyerno at hinahanda sila na maging mga mamamayan ng langit. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Siyempre, ang hari sa talinhagang ito ay kumakatawan sa Diyos, ang tagapaglikha at hari ng sansinukob, at ang anak ay si Jesucristo. Dito, ito'y sinabi bilang isang handaan na inihanda ng Diyos, at ang handaan ng kasalan ay inihanda para sa anak. Mahirap itong maunawaan sa unang tingin. Kung titignan ninyo sa Apocalypse chapter 19 verse 7 hanggang 8, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino. Tinuturo rin ng Biblia na si Jesus ang lalaking ikakasal at sila mga naligtas ay ang kanyang babaeng ikakasal, ang church. Inilalarawan nito ang paikibahagi sa biyaya ng Diyos na katulad sa isang handaan ng kasalan na siyang masayang okasyon. Ang mga inanyayahan ay dumarating na may pagpapasalamat, nakikigalak kasama ang babae at ang lalaking ikakasal, nagsasaya sa masasarap na pagkaing inihanda, at pagkatapos ng ilang sandali, magsisiuwian silang lahat at nagtatapos ang pagdiriwang. Ngunit ang handaang inihanda ng Diyos ay hindi gaya nito. Ang handaan ng Diyos ay hindi natatapos makalipas ang ilang oras. Ito'y nagsimula sa mundong ito at magpapatuloy sa walang hanggan. Ito'y maluwalhating handaan para sa kaluluwa.
Isang handaan na nagdadala sa atin sa kanyang biyaya, sa kanyang kaharian, at sa huli, patungo sa walang hanggang kaluwalhatian ng langit. Sinasabi ng talata na ang hari ay naghanda ng handaan para sa kanyang anak. Ito'y nagtuturo sa atin, una, na ang kaluwalhatian ng anak ay ang kaluwalhatian ng ama. Ang hari ang host ng handaan, ngunit ang anak ang pangunahing tauhan. Dahil ang handaan ay ginawa upang luwalhatiin ng anak. Ang gawain ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at ni Jesucristo na siyang anak. Nang magdaos ang hari ng maharlikang handaan, hindi siya nag-anyaya ng mga tao ng basta-basta. Maingat niyang pinipili ang mga nais niyang parangalan at personal niyang iniimbitahan silang magpunta. Kahit ngayon, bago mangyari ang isang kasalan, pinapadala ang mga imbitasyon. Ang bride at groom ay nagpapadala ng mga imbitasyon sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala na sinasabi, ang aming kasal ay gaganapin sa ganitong petsa, sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Sana makadalo ka, makisaya sa amin, basbasan ng aming pagsasama at makibahagi sa aming kagalakan. Sa parehong paraan, ang hari sa talinhaga ay nagpapadala ng mga imbitasyon. Pagkatapos, habang papalapit na ang oras ng handaan sa kasalan, siya ay nagsusugo muli ng kanyang mga lingkod upang paalalahanan ang mga naimbitahan at sabihin sa kanila na nakahanda na ang lahat. Ngunit sa kasulatan, tumanggi silang magpunta, na para bang wala talaga silang interes. Bakit ganoon ang naging tugon nila? Bakit po ganito yung naging tugon nila sa paanyaya ng hari? Sila'y tumanggi. Ayaw nilang dumating, ayaw nilang magpunta. Tumanggi silang magpunta. Ang hari ay nagpadala ng espesyal na imbitasyon sa kanyang mga lingkod upang ihatid ito. Sa talinhagang ito, ang hari ay naglalarawan sa Diyos at ang mga lingkod ay naglalarawan sa mga propeta. Ang mga tao na unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Alam niyo na po ito. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia na ayaw nilang dumalo. Sinabi ba ng hari, kung ayaw nilang pumunta, ay kalimutan niyo na sila? Hindi po. Sa halip ay nagsugo pa siya ng iba pang mga alipin. Ang haring ito'y talagang matiyaga at masigasig sa pagpapaabot ng kanyang paanyaya. Inutusan niya ang kanyang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Pumunta kayo sa handaan ng kasalan. Ngayon, ang imbitasyon ay naging mas detalyado. Pag-isipan natin kung gaano kalaking paghahanda ang ginawa ng hari para sa ganitong handaan ng kasalan. Sinabi niya, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Subalit, hindi ito pinansin ng mga tao. Wala silang interes. Sinasabi ng mga talata, ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang bukid at ang isa ay sa kanyang pangangalakal at ang iba naman ay hinuli ng mga alipin ng hari at ginawa ng masama at pinagpapatay. Na-imagine niyo po ba ang ganitong pangyayari? May kaparehong talata sa Lucas chapter 14 verse 18. Ngunit silang lahat ay pare-pareho nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Inihiling ko sa iyo na pagpaumaninan mo ako. Pwede naman niya itong puntahan pagkatapos silang manggaling sa handaan. Sinabi sa verse 19, sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na baong lalaki. Siya'y mayaman. Ang isang pares ay binubuo ng 2 hayop. Ang 5 pares ay 10. Maaring siya'y napakayaman at paroroon ako upang sila'y subukin. Inihiling ko sa iyo na pagpaumaninan mo ako. Ito ba isang dahilan upang tanggihan ang paanyaya sa handaan ng hari?
Para sa ibang tao, sa Lucas chapter 14 verse 20, sinabi ng iba, "Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating." Sinabi ng isang lalaki, kailangan niyang magpakasaya sa panibago niyang buhay may asawa. Kaya wala siyang oras upang dumalo sa handaan. Paulit-ulit na isinugo ng hari ang kanyang mga alipin na inaalok silang pumunta. Subalit, hindi lang sila walang interes na pumunta. Ang iba ay hinuli ang mga alipin ng hari at ginawa ng masama at pinagpapatay. Sinabi nila, "Hindi ba't sinabi na namin sa inyo na hindi kami dadalo? Bakit patuloy niyo kaming kinukulit? Sinabi na namin na hindi kami pupunta." Pagkatapos ay hinuli nila ang mga alipin na isinugo ng hari, ginawan sila ng masama at pinagpapapatay sila. Nai-imagine niyo po ba yung ganitong pangyayari? Hindi lang nila tinanggihan ang handaan ng hari. Ang mga alipin ay paulit-ulit na nagsasabi sa kanila na pumunta sa handaan, sinabi nila, "Bakit patuloy niyo kaming kinukulit?" At pagkatapos ay ginawa nila ng masama at pinatay nila ang mga alipin ng hari. Ito'y hindi isang fairy tale. Ito isang tunay na pangyayari. Kaya sinabi sa kasulatan, nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsugo ang hari ng mga alipin. Sa halip ay sinugo niya ang kanyang mga hukbo sapagkat ginawa nila ng masama at pinagpapapatay. Pinagpapapatay nila ang mga alipin ng hari. Isinugo niya ang mga hukbo upang puksain ang mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang lungsod. Ano pong ibig sabihin nito? Sinugo ng Diyos si Jesucristo at ibinigay ng walang anumang bayad ang kamanghamanghang kaloob na kaligtasan. Una niyang ipinaabot ang espesyal na paanyayang ito sa bansang Israel. Kahit na ang Diyos ay paulit-ulit na isinugo ang kanyang mga lingkod na nagsasabi sa mga taong dumalo sa handaan. Ipiniliwanag niya ng detalyado na naihanda na niya ang lahat at pagkatapos ay inaanyayahan sila. Gayunpaman ay hindi lamang sila tumangging pumunta kundi kanila ring ginawan ng masama at pinagpapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos. Sa huli, ginamit niya ang mga Romano upang ipako sa krus at patayin ang tanging anak ng Diyos. Ipinropesiya ni Jesus ang ganitong masalimuot na pangyayari na nagsasabi, puksain ang mga mamamatay tao at sunugin ang kanilang lungsod. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinaabot ng Diyos ang kanyang biyaya, subalit walang interes dito ang mga Israelita. Inusig nila ang mga propeta na sinugo ng Diyos at sa huli ay pinatay din nila ang anak ng Diyos na kanyang isinugo. Sa Mateo chapter 21, sinasabi dito na ang ubasan ay pinaupahan sa ibang mga magsasaka. Subalit pagkatapos ng pag-aani, wala silang ibinigay. Nang isugo niya ang ilan sa mga alipin ay pinatay niya ang mga alipin. Kaya't ang hari, sabi sa Mateo chapter 23 verse 37, sa kauli-ulian sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. At nang isugo niya ang kanyang anak, sinabi dito sa Mateo 21 verse 38 hanggang 39, ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagbana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Ito ay magkaparehong talinhaga. Pinatay nila ang mga propeta na isinugo ng Diyos. At nang isugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ginamit nila ang mga Romano upang ipako siya sa krus at patayin. Ito isang bagay na halos hindi natin maisip, ngunit nangyari talaga. Pinauna ng sinabi ng Biblia na mangyayari ito ng eksakto sa ganitong paraan bago pa ito tunay na mangyari. Si Jesus ay namatay sa krus noong 33 AD at noong AD 70, si General Titus ng Roma ay dinala ang kanyang hukbo at walang awang pinagpapatay ang mahigit 1.1 milyon na mga Hudyo. Sinunog din nila ang templo ng Jerusalem. Higit pa roon, noong AD 135, si Emperador Hadrian ng Roma ay pinatay ang 580,000 na mga Hudyo at pinalayas niya ang lahat ng mga taong naninirahan sa lupain ng Israel. Ikinalat sila sa buong mundo.
Ang lupain na dinadaluyan ng gatas at ng pulot, ang magandang lupain na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, ay lubos na winasak. Ito'y naging ilang na lupain. Ito isang tunay na kasaysayan sapagkat tinanggihan ng mga Hudyo ang biyaya ng Diyos at si Kristo. Winasak sila ng Diyos, sinunog ang kanilang templo at pinalaya sila at kinalat sa buong mundo. Saan man sila magpunta, ang mga Hudyo ay walang mapaglagyan ng kanilang mga paa at sila'y nagdusa sa lahat ng uri ng kapigatian at pinagpapapatay sila. Ang lupain na ibinigay sa kanyang bayan ay naging basurahan sa loob ng 2,000 taon. Mula dito ay makita natin kung gaano kateribleng parusa ang sinapit ng mga Hudyo dahil sa pagtanggi nila sa espesyal na paanyaya sa handaan ng kasalan ng Diyos. Ang kasalang ito hindi ordinaryong kasalan. Una, ang katotohanan na ang kasalang ito ay inihanda ng Diyos para sa kanyang anak ay nangangahulugan na ang kalawalatian ng anak ay kalawalatian ng Ama. Gaya ng sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan at nagligtas sa atin. Ang pagkakaroon ng habag sa atin ay pangalawa na lamang. Ang una at higit sa lahat, ito'y para sa kalawalatian ng Diyos. Bakit ganito? Ipagpalagay natin, kung ang mga taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay mapuntang lahat sa impyerno, ang Diyos sa madaling salita ay nabigo. Kung may isang tao na maraming anak na lalaki, pagkatapos silang lahat ay namatay, ano pong dahilan ang natitira para sa kanya? Ang espiritu ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin na tayo nilikha ayon sa plano at layunin ng Diyos upang maitanim sa atin ang pag-ibig ng Diyos, upang ibigay sa atin ang buhay ng Diyos, upang kopkopin tayo bilang mga ng Diyos, at upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos, upang tamasahin natin ang kalawalatian kasama ang Diyos. Ito ang pinakalayunin kung bakit nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang sariling larawan. Gayunpaman, ang tanggihan ang biyaya ng Diyos ay pagsalungat sa Diyos. Para sa kanila na sumasalungat sa biyaya ng Diyos at tumatanggi sa espesyal na paanyaya ng Diyos, hindi lamang ito nagtatapos dito. Meron pang nakakatakot na parusa mula sa Diyos. Ang kasalan na inihanda ng Diyos, ito isang bagay na dapat natin pag-isipan ng mabuti. Nakita ninyo, ang kasalang gaya nito'y isang handaan para sa anak ng Diyos. Hindi lamang ito kagalakan para sa anak. Lahat ng mga dadalaw sa kasalan ay makakakain din at matatamasa ang lahat ng bagay na inihanda ng hari. Gayunpaman, ang kasalan na inihanda ng Diyos ay hindi isang handaan na magtatapos sa loob lamang ng ilang mga oras. Ito'y konektado sa walang hanggang kaharian ng Diyos, sa walang hanggang kagalakan at kalawalatian. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ni Hesukristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Iniligtas niya ang ating mga kaluluwa, kinukup tayo bilang kanyang mga anak, at dadalhin tayo sa walang hanggang langit. Kapag ang isang makasalanan ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian at kagalakan sa Diyos. Sinasabi sa Lucas chapter 15 verse 10, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya ang pagtanggi sa biyayang ito ay hindi nagtatapos sa simpleng pagtanggi lamang. Ito'y direktang nagiging ganap na pagsuway sa Diyos mismo. Gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa mga kaluluwa na patungo sa kahatulan at impyerno dahil sa kasalanan at pinahintulutan sila makapasok sa langit? Ang kasalang ito na inihanda ng Diyos. Tingnan ninyo, ang ating kaluluwa
na naligtas ay naging dakilang kagalakan at kalawalatian sa Diyos Ama. At kasabay nito, nagdadala rin tayo ng dakilang kagalakan at kalawalatian kay Jesus na namatay dun sa krus upang iligtas tayo. Ang mga Israelita ng unang inanyayahan ito, ang mga Israelita ang unang inanyayahan dito. Gayunman, gaya ng alam na natin, hindi lamang tumangging tanggapin ng mga Israelita ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kundi kanilang tinanggihan at sinulungat ito. Bilang resulta, ipinadala ng Diyos ang hukbo ng Roma upang patayin ang 1.1 milyong Hudyo at ang isa pa, 580,000 na mga Hudyo ang pinatay at kinuha nila ang laksalaksang mga Hudyo sa Roma bilang bihag. Sinasabi noong itinayo ang Colosseum sa Roma, pinagtrabaho nila hanggang sa mamatay ang mga dalang bihag mula sa Israel. Ikinalat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo at dumanas ng isang napakasamang parusa. Eksaktong ipinapakita nito kung ano ang magiging resulta para sa taong tumatanggi sa biyaya ng Diyos. Ang kasalanang pagtanggi sa biyaya ng Diyos ay hindi lamang natatapos sa mga Israelita na ikinalat at pinagpapapatay sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon. Ibig sabihin nito'y walang hanggang impyerno. Ito'y pagkawasak sa lawa ng apoy. Sa pamamagitan ng bansang Israel, ipinakita muna ng Diyos ang maiksing paglalarawan ng biyaya na kanyang ibibigay sa buong mundo. Inanyayahan niya sila noong una. Muling ipinadala ang kanyang mga lingkod at ang ayaw nilang dumalo. Muling nagpadala siya ng iba pang mga lingkod upang ipaliwanag ng detalyado ang lahat. Pagkatapos ay umabot pa sila sa puntong sumalungat sa Diyos. At dahil dito, ang puot ng Diyos ay dumating sa kanila na nagdadala ng matinding paghuhukom sa sambahayan ng Israel. Ang Israel, ang bayang espesyal na pinili ng Diyos. Ikinalat niya sila sa buong mundo sa mahabang panahon sa loob ng 2,000 taon. Isipin niyo lamang kung gaano katagal ang 2,000 taon. Ang bansang Israel ay nawala sa mundo. Ang bayang pinili ng Diyos ay nawala. Ang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos ay naging isang desyerto at tigang na lupain. Ngunit noong May 14, 1948, ang Israel ay nagdeklara ng pagiging malaya. Matapos ang halos 2,000 taon, ito'y muling naging malayang bansa. Pagkatapos sa panahon ng digmaan sa gitnang silangan, noong June 7, 1967, sa ikatlong digmaan sa gitnang silangan, muli nila nakuha ang Jerusalem. Ngayon, ang mga Hudyo na ikinalat sa buong mundo ay bumabalik sa lupain ng Israel. Sa kasalukuyan, nasa 8 milyong mga Hudyo ang naninirahan sa Israel. Nasa 6 na milyon ang nakatira sa United States. At nasa 6 na milyon din ang nakakalat sa buong mundo. Gayunpaman, ang mga Arabong bansa, ang Israel na naging malaya matapos ang 2,000 taon ay katulad ng isang tinik sa kanila. Nais nilang alisin ito. Sinubukan nilang labanan sila sa una, ikalawa at ikatlong digmaan sa gitnang silangan sa pagtatangkang wasakin ang Israel. Ngunit sa halip, palagi silang natatalo. Tila magagawa nilang burahin agad ang Israel, ngunit hindi nila magawa. Kaya, sa mga bansang Arabo, ang Israel ay tinuturing na tinik sa kanilang tagiliran. Nais nilang alisin ang tinik na iyon sa pamamagitan ng ganap na pagbura sa Israel mula sa lupain. Maraming mga bansa na sumasalungat sa Israel. Isa sa nangunguna dito ngayon ay ang Iran. Kaya sinabi sa Ezekiel chapter 38 verse 5, ito'y binabanggit. Ang Persya ay dating pangalan, ngunit kalaunan, ito'y pinalitan sa pangalang Iran.
Ang Iran ay sumusubok na bumuo ng mga nuclear weapon upang wasakin ang Israel. Sinasabi na nakapaghanda na sila ng mahigit na 400 kilograms ng uranium. Ang layunin ng pagbubuo ng mga nuclear weapon ay para alisin sa mapa ang Israel. Sa katunayan, hindi nila kailangan ng maraming nuclear weapon. Ang sukat na lamang ng Israel ay katulad ng Negros Island sa Pilipinas. May 8 milyong Hudyo lamang ang naninirahan sa Israel. Kaya nang atakihin ng Hamas ang Israel, inaasahan nila na mawawasak ito kaagad sa pamamagitan ng pagpapalipad ng libo-libong Qassam rockets ng minsanan. Ngunit ano ang nangyari? Sa halip, 10,000 mga tao sa Gaza ang namatay. Mukhang malilipol agad ang Israel. Gayunpaman, hindi ito ang nangyari. Bakit po? Dahil sinasabi ng Biblia na kapag ang Israel ay nagtipon muli sa lupain nito, matapos ikalat sa buong mundo, may dahilan ito. Nawasak ang Israel dahil tinanggihan nila si Kristo. Ngunit pinanumbalik ng Diyos ang Israel upang ipakita na siya mismo ay buhay pa. Sinabi sa Ezekiel chapter 36, sinasabi na pinanauli ng Diyos ang Israel, hindi dahil ang bansa ay karapat-dapat na kaawaan, kundi dahil sa kanyang banal na pangalan. Dahil sa kanyang banal na pangalan. Sinabi sa Ezekiel chapter 36 verse 21, hindi ito alang-alang sa inyo o sa bayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Nang mawasak ang Israel, sinabi ng mga tao, hindi ba sila'y bayang pinili ng Diyos? Yabang Israel ay naglaho. Ibig sabihin nito na ang kanilang Diyos ay patay. Bakit ang lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos ay naging disyerto at tigang na lupain? Ang Diyos ay patay na. Kaya bagaman ang Israel ay bumagsak, himalang pinanumbalik ng Diyos ang Israel upang patunayan na siya'y buhay pa rin. Ang katotohanan na ang Israel ay bumalik sa kanilang lupain matapos ng 2,000 taon at naging isang malakas na bansa ay isang bagay na hindi mangyayari na hiwalay mula sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi ito nauunawaan ng mga bansang salungat sa Israel. Ang paglaban sa Israel ay paglaban sa Diyos. Sa aklat ni Jeremias, sinasabi po doon sa Jeremias chapter 31 verse 35 to 36. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng mga takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong na mga alon niyon. Ang Panginoon na makbo ang kanyang pangalan. Kung ang takdang kaayusan nito ay humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang bihin ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Ang subukang alisin ang Israel ay paglaban mismo sa Diyos. Parang pwedeng mawasak ang Israel sa isang iglap, ngunit hindi. Kaya maging ang 4 na Iranian scientist na involved sa paggawa ng nuclear weapon ay nagwang patayin ng Israel habang sila ay nasa Iran. Ang pananauli ng Israel ay ebidensya na ang Diyos ay buhay. Ngayon, pag-isipan natin ang patungkol sa pagiging na inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan. Sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Pero ang ganitong talata, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. May kasabihan din sa Korea, kahit habang tumatawa, maring may pasaning libong utang. Ang pagdiriwang ng tao ay tila masaya, ngunit ang kasiyahang iyon ay panandalian lamang. Pagkatapos, ang mga tao ay babalik sa kanilang mga alalahanin, kabalisaan at pagdurusa. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Walang tunay at magtatagal na kasiyahan para sa sangkatauhan. Hindi dahil kumakain ng maayos, kumakanta, sumasayaw at nagsasaya ang mga tao sa isang salo-salo
ay nawawala na ang kanilang mga alalahanin. Hindi maaari. Maraming taon na ang nakalipas, may isang maliit na isla sa Yosu na tinatawag na Pongdo. May ginawang daan patungo sa isla. Isang araw, matapos dumaan doon sa paglalakad, ako'y pabalik at na makita ko ang babaeng nakadamit ng malinis na suot ng isang Korean traditional hanbok. Siya ay lasing na lasing at nagdudulot ng gulo sa daan. Ilang mga lalaki ang dumadaan na sinasabi, "Ma'am, tama na. Anong problema?" Sumagot siya, "Ako'y mayroong mga alalahanin at mga problema. Gusto ko lamang makalimutan ito ng sandali." "Ma'am, tama na. Anong problema?" Sinabi niya na kapag bumalik siya sa bahay, marami mga alalahanin at mga kahirapan na naghihintay sa kanya. Hindi ko alam eksakto kung anong mga problema meron siya. Ngunit gusto niyang uminom upang makalimutan niya ang mga ito, kahit na sa maikling oras. Ganito ang ibig sabihin nito. Naniniwala ako na ang pagkain, pag-inom, pagsayaw, at mga makamundong kalayawan na hinahanap ng mga tao ay mga desperadong pagsisikap upang subukang makatakas sa sakit na nanatili sa kanilang mga puso. Ngayon, tignan po natin sa Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3 verse 10. Aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Bakit ganito? Ito ba ay dahil ayaw ng Diyos na makita ang mga tao na mabuhay ng komportable? Siyempre hindi. Sinasabi sa Panaghoy chapter 3 verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Kung gayon, bakit ibinigay ng Diyos sa sangkatawan ang ganitong mga pasanin? Sa halamanan ng Eden, si Adan at Eva ay kumain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bagaman inutusan sila ng Diyos na huwag nilang gawin, sila ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsuway sa salita ng Diyos. Matapos silang paalisin mula sa halamanan, ipinahayag ng Diyos na mararanasan ng babae ang sakit sa panganganak. At sa lalaki sinabi niya, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng sangkatawan ay bunga ng pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naglagay ng pasanin sa sangkatawan at mabigat na paggawa. Kaya walang tunay na kasiyahan o pangmatagalang kapayapaang sa mundong ito. Sa Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Lahat ng mga makasalanan ay masasamang taong ang iwan sa Diyos ay walang kapayapaan. Walang tunay na kapayapaan. Wala silang tunay na kapayapaan. Dahil wala silang kapayapaan, sinusubukan ng mga tao ang iba't ibang paraan upang makahanap ng kasiyahan. Ngunit ito'y walang pakinabang. Sa Kawikaan chapter 14 verse 15, paging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Walang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa Juan chapter 2 verse 1 hanggang 3, may kasalan sa kanan ng Israel. Si Jesus din ay inimbitahan. Marahil ang kasalan ay idinaos sa kamag-anak ni Maria, ang ina ni Jesus. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Kaya si Jesus ay inimbitahan sa kasalan ng Kana. Ngunit nagkaroon ng problema. Naubusan sila ng alak. Kaya sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang pista ay ginagawa para sa kasiyahan at pagdiriwang. Ang ganitong pista, ang bagay na nagbibigay ng malaking kagalakan ay ang alak. Ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Sa Gyeongsang Province, sa tuwing may pista sa kabukiran, bawat sambahayan sa nayon ay magbibigay ng bagay sa host ng pamilya. Ano ang dinadala nila? Alam niyo po ba ang sikhe?
Ang Gyeongsang Province, tinatawag ng mga tao ang sikhe bilang matamis na inumin o alak. Naglalagay sila ng kanin at flounder at kinakain gamit ng kutsara. Bawat sambahayan ay naghahanda ng isang malaking lalagyan ng matamis na inumin at dinadala ito sa pista bilang isang ambag. Sa isang handaan sa nayon, ang matamis na inuming iyon ang pinakasikat. Alam niyo po ito, di po ba? Sinasabi ng mga tao, ang pamilyang ito ang gumagawa ng pinakamasarap na matamis na inumin. Kinakain nila ito, umiinom at kumakain. Pagkatapos, hindi ito dapat maubos habang nagdiriwang pa. Ngunit sa kasalan sa Kana, nagsimula ang pagdiriwang ng may kagalakan at di nagtagal ay naubusan sila ng alak. Naubos na ang alak. Sinasabi ng Biblia ang alak ay nagpapasaya. Ngunit kapag naubos na ang alak, nawawala ang kagalakan sa handaan. Ito'y pagdiriwang pa rin. Si Maria na ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya na may pag-aalala. Sa Juan chapter 2 verse 3, wala silang alak. Sinabihan din niya ang mga lingkod. Sa Juan chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dahil alam ni Maria na gagawa ng himala si Jesus. Sa verse 6, doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Walang laman ang mga ito, kaya't sinabi ni Jesus sa mga lingkod sa Juan chapter 2 verse 7, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Pinuno nila ng tubig ang mga tapayang bato. Pagkatapos ay sinabi niya sa Juan chapter 2 verse 8, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. At kanilang sinalok at dinala ang tubig sa pinuno ng handaan. Ngunit habang nasa daan, ito ay naging alak. Ang tubig sa lahat ng 6 na tapayang bato ay naging alak. Namangha ang mga tao at sinabi sa Juan chapter 2 verse 10, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uri ng alak, pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay tinabi mo ang mabuting alak. Tunay na alak sa umaga, ang mababang uri kapag lasing na ang mga bisita. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Hindi lang iyon basta mabuting alak na itinago hanggang ngayon. Ito ang alak na ginawa ni Jesus. Gaano kaya ito kasarap? Ano ang sinasabi nito? Ang mundong ito'y parang isang handaan ng kasalan na naubusan ng alak. Ito'y magulo. Sa una, hinahabol ng mga tao ang kaaliwan at kasiyahan. Ngunit hindi nagtagal, naglalaho ang mga kasiyahang iyon. Ang kayamanan, katanyagan, at ang mga pagnanasa ng laman ay naglalaho lahat pagkaraan ng ilang panahon. Kaya sa mga nagpakasal, maring tamasahin ng mga mag-asawa ang kasabikan ng kanilang panahon sa una. Ngunit sa kalaunan ay madalas silang nahaharap sa mga alitan, pagkakaiba ng personalidad, pagtatalo, at maging ang paghihiwalay. Ang ilan ay tinitiis lamang ang buhay ng walang kagalakan, walang pangmatagalang kaligayahan. Sa Isaiah 48 verse 22, walang kapayapaan para sa masama. Nang maubos ang alak sa handaan ng kasalan, naganda si Jesus ng pinakamahusay na alak dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at kanyang muling pagkabuhay at sa pamamagitan ng dugong kanyang ibinuhos para sa atin. Tutubusin niya ang ating mga kasalanan at bibigyan ng tunay na kagalakan at kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Paano makatagpo ng tunay na kapayapaan o tunay na kagalakan ng sangkatawan na isinumpa dahil sa kasalanan sa mundong ito? Si Jesus ay namatay para sa atin. Pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo at binigyan tayo ni Jesus ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Binigyan din niya tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at tayo makakapasok sa langit. Sa mga awit 4 verse 7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang mga naligtas ay may kagalakan sa kanilang mga puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana.
Ang kagalakang ibinibigay ng Panginoon ay higit pa sa lahat ng kasaganaan sa lupa na kailangan ng ating laman. Bagong alak na kinalulugdan ng mga tao. May kapayapaan ang mga naligtas. Sa Juan chapter 14 verse 27, sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo." Sinabi ng Panginoon na iniiwan niya sa atin ang kapayapaan. Ito hindi tulad ng anumang inaalok ng mundong ito. Ang kapayapaan ng mundo ay mabilis na naglalaho. Ngunit ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Kagaya po ng sinabi sa isang himno, "It is well with my soul. It is well with my soul." With my soul. Ang kapayapaang ito, matapos itong matanggap sa ating mga puso, kahit ang panahon ng kalungkutan ay mapagtitiisan natin. Ang kapayapaan ni Kristo ay isang tiket o katiyakan ng kaharian ng langit. At dito rin sa Juan chapter 15 verse 11, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ang mga ligtas ay may kapayapaan at kagalakan nagmumula na ngayon sa Panginoon. Ang mga ito ay may mga bagay na hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng anumang inaalok ng mundong ito. Sa Habakuk chapter 3. Kilala mo ba si Habakuk? Habakuk chapter 3? Habakuk chapter 3? Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk chapter 3. Sa Lumang Tipan, sama-samang nating basahin ang Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang 18. Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang 18. Basahin po natin. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, di magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi magkakaroon ng kabakahan sa mga silungan. Kaya may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang taong ito'y literal na walang-wala. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay wala kahit ano. At ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Wala. Ngunit, kayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Walang kahit ano, ngunit ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Para sa mga nakatagpo ng kagalakan sa mga bagay ng mundong ito, ang kagalakang iyon ay naglalaho pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit ang mga naligtas, kahit wala silang anumang bagay, ni ito man o iyon, dahil sa kagalakan ng kaluluwa at sa kagalakang ibinibigay ng Diyos, ay nagsasabi, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Walang sino man na makakaagaw ng kagalakang iyon. Sila'y nagagalak kahit sa kahirapan. Sila'y nagagalak kahit na binabaliwala o iniiwan sila ng mga tao. Kahit na sila'y magkasakit, ang kanilang kagalakan ay hindi kumukupas. Kapag sila'y namatay, sila'y makakasama ng Diyos na higit na mas mabuti. Sino ang makakaalis ng kagalakang ito? Ang kagalakang ito isang tanda na sila'y pupunta sa kaharian ng Diyos. Sa Lucas chapter 17, sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 17, verse 20 hanggang 21, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang na makikita. At hindi rin nila sasabihin, tignan ninyo, narito o naroroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang kaharian ng langit ay nasa puso ng isang tao. Kapag isang tao ay naligtas, ang kaharian ng langit ay naitatatag sa puso niya. Ang kaharian iyon, ang di nakikitang kaharian ng langit ay itinatag sa puso. Ang kaharian ng langit na dating tila napakalayo ay itinatag sa loob ng aking puso na papalapit ng papalapit araw-araw. Ang kaharian ng Diyos na dating tila napakalayo ay itinatag sa loob ko. Kapag ang kaharian ng langit ay itinatag sa pusong ito, ang walang hanggang kaharian ay papalapit ng papalapit araw-araw. Di po ba? Kaya nga nangangako siya na ibibigay sa atin ng kagalakan nagmumula sa pagtatatag nito sa ating mga puso.
Sa makatuwid, ang pakikibahagi sa handaan na inihanda ni Jesus, ang pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang masaganang biyaya, at ang pagdanas ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso ay isang tanda na papasok ka sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay naitatag na sa iyong puso. Kaya naman, ang pagiging na ito ay humahantong sa kaharian ng langit. Hindi ito nagtatapos pagkatapos lamang ng ilang oras. Buksan natin sa sandali sa Job chapter 33. Bago mo ang mga awit, Job chapter 33 verse 29. Job chapter 33 verse 29. Basahin po natin. Narito, gawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito, makalawa, makaikatlo sa isang tao, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang kanya makita ang liwanag ng buhay. Gawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito, paulit-ulit na pagpapadala ng mga imbitasyon na nagsasabing, halina kayo, dahil handa na ang lahat, kaya't dumalo kayo sa handaan ng kasalan. Kapag ibinabahagi natin ang ebanghelyo sa mga tao ngayon, sa una ay ayaw nilang pumunta. Abala ako. Bakit pa ako pupunta roon? Kaligtasan? Wala akong pake. Ngunit patuloy natin silang kinakausap ng paulit-ulit. Iyan ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay matiga. Hindi siya basta sumusuko dahil may tumatanggi. Minsan o dalawang beses, paulit-ulit niya pa rin ipinapadala ang paanyaya. Di po ba? Kaya, tingnan natin saglit sa Jeremias chapter 25 verse 4. Jeremias chapter 25 verse 4. Jeremias chapter 25 verse 4. Hindi kayo nakinig, ni ikiniling man ninyo ang inyong mga tainga upang makinig, bagaman patuloy na isinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Ang mga lingkod na iyon, ang mga propeta na mga lingkod ng Diyos. Isinugo niya sila ng buong puso, ngunit hindi kayo nakinig. Hindi man lang ninyo ikiniling ang inyong tainga upang makinig. Paulit-ulit niya silang sinugo. Patuloy silang tinatanggihan ng sambahayan ng Israel. Ang sambahayan lang ba ng Israel? Kahit ngayon, ang ebanghelyo na unang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay kinuha sa kanila at ipinangangaral sa mga hintil sa buong mundo. Sinabihan tayo na lumapit at makinig sa salita ng Diyos upang magtamo tayo o magtamo ng buhay na walang hanggan, tunay na kagalakan at kapayapaan, at magkaroon ng pag-asa na maliligtas ang ating mga kaluluwa, tatanggap ng buhay na walang hanggan at makakapasok sa langit. Ngunit, ang mga tao ay abala sa pamumuhay sa mundong ito, kaya sinusubukan nilang huwag isipin ang langit o impyerno. Sinasabi ng Diablo, "Hoy, huwag ka mag-alala tungkol dyan. Ang buhay sa mundong ito ay sapat na abala. Saan ka pa makakahanap ng oras para isipin ang mga ganoong bagay?" Kaya nang sinasabi sa unang 1 chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at pagmamataas ng buhay, ay katulad ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama sa Genesis chapter 3 verse 6, na mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Hindi lahat nagmumula sa Ama ay nagmula sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Lahat ng ito'y maglalaho sa isang iglap. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ang kanyang biyaya at maligtas. Kapag ang kaluluwa ay naligtas, ang kaharian ng langit ay naitatatag sa loob ng puso. Anong pagkaunawa ng tunay na kagalakan, kaligayahan at kapayapaan? Ano iyon? Siyempre, ito'y langit. Nung araw sa Pyongyang sa North Korea, may isang pastor doon. Isang sundalong Hapones ang nakasakay sa kanyang kabayo at mabilis na naglalakad. Nang bigla siyang huminto sa eskinita at sumigaw, "Jesus! Langit!
Nagulat ang kabayo at napatalon, kaya nahulog ang sundalo. Nababaliw ba ang matandang ito? Ano ang pinagsasabi niya? Pasensya na, malakas na bubisina ang kotse. Pero bakit hindi ka nagrereklamo sa kotse? Bakit sumigil ka sa akin? Sabi ng sundalo. Kung hindi ito bumusina, masasaktan ang mga tao. Sumagot siya. Kung hindi ako magsasalita, mapupunta ang mga tao sa impyerno. Maniwala kayo kay Jesus at pumunta sa langit. Ano na? Hoy, matandang lalaki, nasaan ang langit? Meron nga. Kung may branch, dapat may headquarter. Dahil may branch ang langit sa puso ko, mayroong walang hanggang langit. Papatayin kita. Kaya sinabi niya, mas mabuti kung papatayin mo ako. Diretso na ako sa langit. Oh, ano ang gagawin ko para sa mamang ito? Iyan si Pastor Choi Bong-sok. Ang palayaw niya ay Choi, makapangyarihan. Totoong nangyari ito. Hindi ko ito gawa-gawa. Narinig ko ito mismo. Para sa isang tao na ang puso ay nasa langit, kung ang puso nila ay nasa langit, matatakot ba sila sa kamatayan? Kapag namatay sila, dediretso na sila sa langit. Gawa ng Diyos ang langit, ang lahat ng mga bagay na ito, makalawa, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang kanya makita ang liwanag ng buhay. Paulit-ulit na pinapadala ng Diyos ang kanyang mga sugo upang iligtas ang mga tao. Kung tatanggihan mo ang paanyaya ng Diyos sa kasalan, haharapin mo ang paghuhukom ng Diyos. Ang ating kaligtasan ang nagdadala ng kagalakan sa Diyos. Si Jesus ang pinuno ng handaan at nang tayo ay naligtas, tayo ay naging bida sa handaang iyon. Tayo naging babaeng ikakasal. Pwede bang maganap ang kasalan kung lalaking ikakasal lang? Dapat mayroong babaeng ikakasal. Kaya naman sa Apokalipsis chapter 19, verse 7 hanggang 8, pinaliwanag na dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Ang handaang ito ay hindi ordinaryo. Hindi po ito ordinaryong handaan. Hindi po ito ordinaryong handaan. Tingnan natin sandali sa Isaiah 25. Tingnan po natin ng sandali sa Isaiah chapter 25. Tingnan natin sa verse 6. Isaiah chapter 25. Babasahin ko mula verse 6 ng dahan-dahan. Mula sa Isaiah chapter 25 verse 6 hanggang 8. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon na mahubo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay. Ang isang kapistahan ng mga nilumang alak ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga muka. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa, sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Dito rin, sinabi ng Diyos na naghanda siya ng kapistahan para sa lahat ng mga tao. Ang pista sa Mateo chapter 22 ay ang pista na inihanda para sa bayan ng Israel. Ang mga Hudyo ang unang inimbitahan sa handaan ng Diyos, ngunit nabigo sila na tanggapin ang paanyaya. Dito, gayon man, sinabi, gagawa ang Panginoon na mahukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng mga nilumang alak. Tumutukoy ito tungkol sa biyaya ng Diyos at sa kagalakan ng kaluluwa na inihanda na ng Diyos noon pa. Isang kapistahan ng matatabang bagay na puno ng utak.
Tumutukoy ito sa tunay na kagalakan ng kaluluwa. Sinasabi rin dito ang kanyang wawasakin sa kanya. Sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Ang takip at lambong ay kumakatawan sa kahangalan ng tao sa Diyos. Alisin ng Diyos ang takip na iyon at sinabi dito, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Si Jesus ay namatay sa krus bilang alay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus ay namatay at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, winasak niya ang kamatayan magpakailanman. Kaya sa unang Korinto chapter 15, sinabi, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? At sa verse 57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isang taong ligtas ba ay natatakot sa kamatayan? Hindi po. Ang kamatayan ba ay nakakatakot para sa isang ligtas na mananampalataya? Ganun ba? Hindi po. Kung sa palagay mo natatakot ka sa kamatayan, pakiusap, lumapit ka sa akin at mag-usap tayo. Ang taong ligtas ba ay natatakot mamatay? Ang mga tao sa sanlibutan ay takot sa kamatayan. Kaya naman sinasabi nila, mamamatay na ako sa lamig, mamamatay na ako sa gutom, sobrang busog ko, mamamatay na ako sa saya, at namamatay sila. Kapag ang isang taong ligtas ay namatay, yunman, lahat ng pagdurusa ng mundong ito ay matatapos. Ang pagsubok sa kasalukuyang panahon ay matatapos at papasok siya sa walang hanggang kapahingahan at walang hanggang kagalakan. Kung ganoon, ang kamatayan ay tunay na kahangahangang bagay para sa mga anak ng Diyos. Noon, ang USS Pueblo, isang naval intelligence ship, ay nahuli sa silangang karagatan at dinala sa North Korea. Ang mga tauhan ay pinagbintangan na paniniktik o pangi-espiya at ang barko ay hinuli. Ang barkong iyon ay nasa North Korea pa rin hanggang ngayon. Ang mga Amerikanong ito ay kinulong sandali bago sila pinalaya kalaunan. Isa sa mga nahuling sundalo ay nagbigay ng kanyang patotoo kalaunan. Habang siya'y sinisiyasat, sinabi sa kanya ng isang North Korean officer, mamamatay ka na mamayang 10:00 ng gabi. Bumalik ang sundalo sa kulungan at sinabi sa kanya mga kapwa sundalo, nakatagpo ko na ang Panginoon mamayang 10:05. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay kapag namatay siya ng 10:00 ng gabi, pagkatapos ng 5 minuto, makakasama na niya ang Panginoon. Pagkatapos niya itong sabihin, humiga siya sa kama at natulog ng mahimbing. Siya'y payapa, hindi siya natatakot. Ang taong iyon ay tunay na Kristiyanong naipanganak na muli. Siya'y tunay na Kristiyanong naipanganak na muli. Sa aklat ng mga gawa, nang pinatay ni Haring Herodes si Santiago, natuwa ang mga Hudyo. Kaya hinuli rin niya si Pedro at kinulong ito at pinabalak niyang patayin kinabukasan. Ngunit alam ni Pedro na mamamatay na siya kinabukasan. Gayunman ay nakatulog siya ng mahimbing ng gabing iyon at ginising si Pedro ng isang anghel, ngunit hindi siya magising. Tinipik siya ng anghel sa tagiliran at sinabi, bumangon kang madali. Nang buksan ni Pedro ang mga mata niya, ang mga kadena ay nalaglag. Ang akala ni Pedro ay nananaginip siya, ngunit ang pintuan ng kulungan ay kusang bumukas at lumabas si Pedro. At pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. Saka lang naunawaan ni Pedro na, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako mula sa lugar na iyon. Alam ni Pedro na mamamatay siya sa susunod na araw. Paano siya nakatulog ng gayong kahimbing? Kung alam mo na papatayin ka kinabukasan, makakatulog kaya ka sa gabi? Gayunman si Pedro ay nakatulog ng payapa. Gayon din, ang Amerikanong manalayag na iyon ay alam na mamamatay siya. Gayunman ay nakatulog siya ng payapa. Bakit? Dahil alam niya na sa sandali na lamang ay makakatagpo na niya ang Panginoon. Pag-isipan niyo po ito. Bakit tayo kailangan matakot sa kamatayan?
Kapag ang isang tao ay takot sa kamatayan, siya ay magiging matatakutin. Ngunit ang taong hindi natatakot sa kamatayan ay walang anumang katatakutan. Wala siyang anumang katatakutan. Totoo po, kapag ang isang tao ay takot sa kamatayan, siya ay magiging matatakutin. Ngayon, tingnan po natin sa Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Basahin natin mula verse 1 hanggang 3. Isaiah 55 verse 1 hanggang 3. Basahin natin, o lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong sahod sa hindi makakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Dito sinabi, o lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. Ito espesyal na paanyaya ng Diyos. At siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga. Ito ang pangako ng Diyos na ibibigay ang kanyang biyaya, walang hanggang buhay, at maluwalhating pag-asa ng walang hanggan. At pagkatapos sinabi, ang iyong tainga ay inyong ikiling, at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Pinahaba ng Diyos ang kanyang espesyal na paanyaya upang ang ating mga kaluluwa ay maligtas. Sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga tao sa sanlibutan ito ay nagpapagal at naghihirap ng lubos sa buong buhay nila. At silang sumasampalataya kay Jesus ay madalas na nagdurusa ng higit pa. Dahil maliban sa karagdagang pasanin na dinadala ng mga hindi mananampalataya, kanilang dala rin ang pasanin ng kasalanan at pasanin ng kautusan. Kaya naman, sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito ang kanyang pangako na bigyan ng tunay na kapahingahan at kapayapaan ng ating mga puso. Kaya naman sa Ebanghelyo ni Juan sinasabi, sa Juan chapter 7 verse 37 hanggang 39, nang huling araw na nakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man na nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sila na ang mga kaluluwa ay nauuhaw. Sila na hindi pa naliligtas ay palaging nauuhaw sa isang bagay. Sinabi ni Jesus, lumapit siya sa akin at uminom. Kung inyong iinumin ang tubig ng buhay, kailanman ay hindi ka na mauuhaw pa. Sinabi sa Biblia sa 1 chapter 4, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi nauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay maging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ito'y tumutukoy na tunay na kagalakan at kasayahang ibinibigay ng Diyos sa puso. Sa Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa paghahanap ng kasiyahan sa pagkain at pag-inom. Sa halip, ito'y tungkol sa katwiran na naisa sa katuparan, kapayapaan na itatatag at kaligayahan na ibinubunga sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nangahulugan ito na ang kaharian ng Diyos ay natatag sa puso. Ang kaharian ng Diyos ay dapat munang maitatag sa ating mga puso bago tayo pumasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Sinasabi ng ilang mga tao, napakamiserable ng buhay. Gusto ko nang mamatay at pumunta agad sa langit. Ngunit kung ang puso ng isang tao ay gaya ng impyerno, paano nga siya makakapasok sa langit? Ganito ba talaga kagulo ang puso mo?
Kaya mga kapatid, ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay dapat mangyari sa ating mga puso. Tingnan natin sa Kawikaan, chapter 15. Ang Kawikaan po ay pagkatapos ng mga awit. Kawikaan, chapter 15, verse 15. Kawikaan, chapter 15, verse 15. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan. Sila ay laging mukhang mabigat, ang kalooban at tila laging nagdurusa. Subalit siyang may masayahing puso, sila ang mga ligtas na tao. Mayroong laging may kapistahan, palaging mayroong kapistahan sa kanilang mga puso, sapagkat inaanayaan sila ng kapistahan ng Diyos, kaya sila'y palaging maligaya kasama ang Diyos. Oo, ito'y nakakamangha. Kaya, kapistahan ng Diyos, kung may mayamang tao ang nag-imbita sa atin, pagbibigay siya ng pagkakataon na manirahan sa magandang bansa kung saan namumuhay ng maayos ang mga tao. At kung ibibigay niya ang lahat ng kailangan, kung gayon, pupunta ba sila sa kanyang handaan o hindi? Maring nais mong pumunta roon, tama po ba? Dahil mari ka makapanirahan sa magandang bansa habang buhay at makukuha nila ang lahat ng kailangan nila. Ngunit walang ganitong pagkakataon. Gayunman, hindi ito maihahambing sa kapistahan ng Diyos. Kung inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang kapistahan, doon ay walang pagdurusa, sakit, kalungkutan at pagpapagal. Ang ating tanging naroroon lamang ay kapayapaan at kaligayahan ng Diyos. Dadali niya tayo roon at bibigyan niya tayo ng tunay na kaligayahan, kapayapaan. Hindi ito magagawa para sa atin ng mayamang tao. Tanging ang Diyos lamang ang maaagawan nito para sa mga taong inaanyayahan sa kanyang kapistahan. Ito'y nakakamanghang kapistahan, sapagkat ang ating espiritu ay maliligtas at magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Magkakaroon tayo ng mana sa kaharian ng Diyos. Gano ito kamangha-mangha? Sabi sa Isaiah 35 verse 10, at ang kalukutan at pagbubuntong hininga ay maglalaho. Ito ay nakakamanghang mga salita. Ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga ay maglalaho. Papawiin ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Sa Apokalipsis chapter 21, kapag tayo pumasok na sa bagong langit, bagong lupa, sa Apokalipsis chapter 21 verse 14, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sinasabi ng Biblia na bibigyan tayo ng Diyos ng tunay na kaligayahan sa lugar kung saan may kalungkutan, kamatayan, ay mayroong ding pagluha. Gayunman, bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Papawiin niya ang mga luha sa ating mga mata. Kung minsan may pagkakataon na lumuluha tayo sa mundong ito, gayunman, kapag pumasok na tayo sa langit, papahirin niya ang mga luha natin magpakailanman. Wala nang luha doon. Dahil doon ay wala nang kamatayan. May kapistahan ng Diyos. Wala nang luha. Dahil doon ay wala nang kamatayan. Merong kapistahan ng Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sinasabi ng Biblia na bibigyan tayo ng Diyos ng tunay na kaligayahan. Bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Papawiin niya ang mga luha sa ating mga mata. Wala nang luha dahil doon. Dahil doon ay wala nang kamatayan. May kapistahan ng Diyos. Buksan natin sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 verse 3 hanggang 6. Mateo chapter 22 verse 3 hanggang 6. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking mga baka at matatabang hayop, at handa na ang lahat. Halika kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin, at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Opo, tayo ay mga taong dumalo sa kapistahan ng Diyos. Ginaganap pa rin ng ngayon ang kanyang kapistahan.
Lahat ng mga araw ng inaapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay may laging kapistahan. Pagkatapos nito, dapat nating ibigay ang imbitasyon sa mga taong hindi nalalaman ng biyaya ng Diyos. Pakiusap, pumunta ka sa pista ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan at iniligtas ang ating espiritu. Binigyan na tayo ng pag-asa na makapasok sa langit. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Ganito'y kabuti? Gayunpaman, ang mga tao ay hindi nakikinig dito. Ang salita ay hindi pumapasok sa kanila. Ayaw nilang makinig. Ayaw kong pumunta. Bakit ba patuloy mo akong pinipilit? Halina at pumunta kayo. Kung patuloy tayong mananalangin ng walang patid, ang kaluluwa ay maaring manumbalik. Ang isang kaluluwa ay maligtas. Ito'y napakalaking kagalakan sa atin. Tingnan natin sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 verse 16. Lucas chapter 14 verse 16 hanggang 24. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, "Hali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na." Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Inihiling ko sa iyo na pagpaumanin mo ako." Sinabi ng isa pa, "Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Inihiling ko sa iyo na pagpaumaninan mo ako." Sinabi ng iba, "Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating." At bumalik na ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, "Pumunta ka agad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo." At sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa na ang pinag-utos mo, gayunman ay maluwag pa." At sinabi ng Panginoon sa alipin, "Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran. Pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan." Opo, may gayon ding salita dito. Ngunit may kaunting ibang paliwanag. Nang sila inanyayahan, ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanin mo ako." Siya'y mayaman. Bumili ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Siya'y mayaman sapagkat mayroon siyang 5 magkatuwang na bakang lalaki. Bumili siya ng 10 mga baka. Napakalaki rin ng kanyang bukid. Ang tanging mayroon lamang sila ay mga bagay ng sanlibutan. Pinagsabi, "Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating." Lahat sila'y ayaw makinig. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 22 verse 9, "Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino man makita ninyo." Sa verse 10, lumabas sa mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat na matagpuan nila, masama man o mabuti. Kapag tayo nagtungo sa mga pangunahing lansangan, may iba't ibang uri ng mga tao. Di po ba? May mabuting tao, masamang tao, mayaman, marami at iba pa. Lumabas sa mga aliping iyon sa mga lansangan at tinapon nila ang bawat matagpuan nila. Tinipon nila ang bawat matagpuan nila. Ito'y buong mundo. Ngayon, kinuha ng Diyos ang pagpapala na ibinigay sa Israel at ngayon ay ibinigay sa mga hintil upang maipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil sa mundo. Kaya, dumating na ngayon ang ebanghelyo sa atin. Sa Lucas chapter 14 verse 21 hanggang 22, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga duka, ang mga pilay, ang mga bulag at mga lumpo. Sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa na ang pinag-utos mo. Gayunman ay maluwag pa." At sinabi ng Panginoon, "Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay." Pilitin sila. Kung sila hindi maikinig, pilitin silang sumama. Ito ba'y gagawin natin sa paparating na summer retreat? Ngayong tayo naligtas na, inaanyayaan sila ng
Diyos sa pamamagitan natin. Noon, ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit wala na pong propeta ngayon. Kailangan na natin kumilos ngayon bilang mga propeta ang nagpapahayag ng Ebanghelyo. Kung dadalo sila sa Summit Retreat ay maliligtas sila. Kung paanong sinasabi sa Isaiah 55 verse 3, ang inyong tainga, ang inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Tingnan natin sa Mateo chapter 22 verse 9 hanggang 10. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyanyahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas sa mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngayon, dahil dinala nila ang lahat ng matagpuan nila, napuno ng mga panauhin ang kasalan. Sa verse 11, ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siyang isang taong na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, "Kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itiyapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtatangis ng pagangalit ng mga ipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Kadarating pa lamang ngayon ng iba't ibang uri ng tao sa handaan ng kasalan. Ang lahat ng madatnan nila, mabuti man o masama, ay dinala nila. Kaya napuno ng panauhin ang handaan. Pagkatapos ay pumasok ang hari at tinignan ang mga panauhin. Tiyak na tuwa ang kanyang puso. Lumabas sa mga alipin sa mga sangandaan at dinala ang lahat ng taong kanilang nakasalubong. Kaya napuno ang handaan at labis ang kanyang kagalakan. Ngunit nang mapansin niya ang isang tao, nakita niya ang isang tao, hindi nakasuot ang damit pangkasal. Kapag dadalo sa handaan ng hari o ang isang espesyal na pagdiriwang, kailangan nakasuot ng damit pangkasal. Ang kasuotan ay nagpapakita rin ng katayuan ng isang tao, hindi ba? Halimbawa, may isang tao nakasuot ng elegante at mamahaling kasuotan, samantalang may isang pulubi na papasok. Maaari ba siyang umupo at kumain kasama ng iba? Hindi maaari. Ngunit kahit pulubi pa siya, kung nakasuot siya ng damit pangkasal, wala siyang kaibahan sa mga ibang panauhin. Sa handaan ng hari, nakahanda na ang mga damit pangkasal para sa mga panauhin. Kapag pumapasok ang mga tao sa piging, sinasabihan nila, "Hubarin ninyo ang inyong mga damit at magpalit kayo nito." Ang mga mahihirap, hamak at mga pulubi ay masaya naguhubad ng kanilang mga damit at isinusuot ito. Kapag ang lahat ay nakasuot na ng parehong damit, hindi mo na makikilala kung sino ang mahirap o kung sino ang mayaman. Maaari na lamang silang magsaya sa piging ng sama-sama. Anong uri ng damit ito? Sinasabi sa Isaiah 61 verse 10, "Sapagkat minihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, tinakpan niya ako ng balabal ng katwiran." Ito ang damit ng kaligtasan at ang balabal ng katwiran. Kapag isinuot ng Diyos ang balabal ng katwiran at kaligtasan ng mga naniniwala na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, lahat ay tatanggap ng parehong kalagayan. Ngunit isang lalaki ang hindi nakasuot ng damit pangkasal. Nagtanong ang hari, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" At walang maisagot ang lalaki. Bakit wala siyang masabi? Alam mo ba kung bakit? Nang pumasok siya, sinabihan na siyang isuot ang damit pangkasal. Ngunit ang sarili niya mga damit ay napakaganda. Naisip niya, "Ipinagawa ko ito ng damit sa London, sa England. Walang ibang may ganitong damit. Ipagmamalaki ang kasuotang ito sa harap ng hari." Mari ba siyang pumasok ng ganun? Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin na hindi pwede? Sagot niya, at tuluyan niya siyang pumasok sa piging ng kasalan. Pumasok siya nang hindi nagpalit ng damit pangkasal dahil napakaganda ng sarili niyang mga damit at gusto niya itong ipagmalaki. Tingnan natin ang Roma chapter 10. Basahin natin ng sabay-sabay ang Roma chapter 10 verse 2 hanggang 3. Roma chapter 10 verse 2 hanggang 3. Basahin natin ng sabay-sabay. "Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman, sapagkat sa kanilang pagiging mangbang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang kanilang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Meron silang sigasig sa Diyos, gayunpaman sila hindi nila nalalaman ang katwiran ng Diyos. Kapag tayo haharap sa Diyos, hindi tayo
sa harapan niya. Hindi tayo tatayo sa harapan niya ayon sa ating sariling katwiran. Tatayo tayo sa harap niya sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit ang lalaking ito'y tumangging-tumanggap o tanggapin ang katwiran ng Diyos. Hindi siya nagpasakop dito dahil sinusubukan niyang itatag ang sarili niyang katwiran. Iniutos ng hari, talian ninyo ang kanyang kamay at paa, dalhin niyo siya palayo at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Ito'y tumutukoy sa impyerno. Magkakaroon ng pagtangis at pagangalit na mga ngipin. May mga taong pumupunta sa church, kumikilos ng may sigasig, gumagawa ng mabubuting gawa, at tila ginagawa ang lahat ng tama. Ngunit hindi sila ligtas. Sinasabi sa Mateo chapter 22 verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ito ang mga tao nagsisimba, ngunit nananatiling hindi ligtas. Dahil meron silang sariling katwiran, iniisip nila, kung mamumuhay ako ng ganito, sapat na ang aking kabutihan upang humarap sa Diyos. Iginigiit nila ang kanilang sariling katwiran at tinatanggihan ang katwiran ng Diyos. Hindi pa nila naranasan ang kaligtasan o ang pagiging born again. Para sa kanila naangkop ang utos na talian ninyo ang kanyang kamay at paa. Dalhin ninyo siya palayo at itapon ninyo sa kadiliman. Sa labas, magkakaroon ng pagtatangis at pagangalit na mga ngipin. May mga taong ganito, mga dumadalo sa pagiging ngunit hindi nagbibihis ng damit ng katwiran. Ngayon, dapat tayo mag-imbita ng maraming tao upang makatanggap sila ng kaligtasan sa darating na retreat. Sinasabi sa Apocalypse chapter 19 verse 9, mapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasal ng kordero. Ito ang hapunan ng kasal ng kordero ng Diyos. Dapat natin silang anyayahan. Dumalo sa pagiging na iyon dahil tayo naligtas na. Ngayon, pagkakataon na natin na gabayan ang iba pa patungo sa Panginoon at tulungan sila makatanggap ng kaligtasan. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos, nung kami malayo sa iyo, lumalakad sa kasalanan, nahabag ka sa amin upang iligtas kami. Ang iyong bugto na si Jesucristo ay namatay para sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo sa walang hanggang pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo na kanyang ibinuhos at sa pagtiyak na hindi na kami haharap sa paghukom at paghatol. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ipinaunawa mo sa amin at sinampalatayanan ang iyong dakila at kamanghamahang biyaya. Panginoon, personal kang kumilos sa amin sa darating na summer retreat upang akayin ang maraming kaluluwa sa iyo upang sila'y maligtas. Tulungan mo kaming gabayan ng mga nawawalang kaluluwang iyon sa Panginoon upang marinig nila ang ebanghelyo ng Diyos, maunawaan ang kanyang kamanghamanghang biyaya at matanggap ang kaligtasan. Naway ang kaligtasan ng maraming kaluluwa ay magbigay ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa aming Ama na nasa langit. At hayaan kaming gamitin ng may kahalagahan para sa lahat ng gawaing ito ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.